yung sa ICC, dahil a few days ago binanggit nyo na when it comes to evidence, talagang halos malabo yata, no? Makapag-build ng case dito sa Pilipinas at talagang pinapaubayan nyo sa ICC, tama po ba? Yung investigation? Hindi, sila na kasi ang nauna at marami na silang nakalap na testigo at marami na silang nakalap na ebidensya. Under the law, under 9851, Republic Act 9851, pwede lang hindi natin i-file ang kaso at payagan na lang natin ng International Tribunal ang magpatakbo ng kaso. Kaya yan ang basihan natin sa batas para hayaan na lang ang ICC na sila na mismo mag-hearing yan. Okay, pero let's make a distinction, no? Kasi kung dito destroyed or absent ang evidence sa Pilipinas, what kind of prosecution can be expected sa ICC? Or magkaiba po ba yan ng approach o ng quantum of evidence? Can you explain that? Iba lang ang approach, iba yung narrative na patunay nila, iba yung kanilang treatment sa kaso. Kasi iba naman ang legal system doon, tsaka iba legal system natin dito. So, dito kasi ang problema mo talaga, Christian, magsisimula ka sa police report. Walang police report, yung pagkamatay ng tao. Hindi man gumawa ng police report. Tapos walang scene of the crime report. Walang hindi nila preserve yung crime scene. Wala talaga. Sabi ko nga, pati death certificate nila, cardiac arrest, pero may butas sa ulo. Ganun kahirap yan. Nakita na yan ni Dr. Fortun. Nung nag-exhume sila ni Father Flavi ng mga taong na gano'n ang death certificate, lumabas talaga. Na may butas sa ulo, pero ang death certificate ay cardiac arrest. Kasi findings din ito ni Dr. Fortuno. I think sa Caloocan po yung pinag-uusapan dito, no? Yes, yung ilang doktor doon. Kumusta na po yung mga yon? Identified na po ba? Marami na kami na-identify. Marami na. And anong balak po sa kanila? Defract them. Take out their licenses. How about criminal charges? Possible. Falsification. Kasi ito yun, no? Tapos sa kanila, tatapon natin. Babato natin sa kanila. Kasi, ano na to, kahindik-hindik na to eh. Imagine, ang physician, di ba, do no harm. When you lie about the cause of death of a person, and make it appear that it was all normal for a person to have died of cardiac arrest, knowing fully well there was a bullet hole. Talagang ano yan, hindi lang do no harm yan. They have created a lot of harm doing that. Oo nga eh. Yung iba, pinapalabas pneumonia pero binabanggit niya may butas sa ulo. No, exactly. Pero yeah, di ba sa ICC kasi hindi naman nila kailangan i-prosecute yung each and every person or official involved in the drug war, di ba? Kailangan lang i-prove yung systematic. Yung systematic acts that led to wrongful deaths. Systematic, the way of doing things that led to wrongful death. And the attitude of the leadership at that time. So yung pinaka-guilty, yung talaga may pakana, yung mga arkitekto. Exactly. Yung mga up the chain, kung saan pwede itumbok, doon papunta yun. Okay. Anong klaseng tulong naman po yung binibigay o ibibigay ng gobyerno security natin? Security, actually, hinihingi na ng ICC usually security. They went to our witness protection asking for assistance. May mga may isang testigo na bigla na lang nawala. Natakot sila, baka hindi na magpakita. Pero yun, na-assure lang. Dahil meron tayong handlers na magagaling. Alam mo na ito, mga tao ito na, mga Pilipino ito na gusto na testigo at talaga magreklamo eh. Di ba? So kailangan tulungan namin yan. Ano pa ginagawa ng witness protection kung di namin tutulungan ng mga testigo laban sa mga krimen? So, tinutulungan niyo yung mga testigo sa drug war dun sa kaso sa ICC by securing them here? Yes. Mga ilan po yung pinag-uusapan natin dito? At least 3 to 4. 3 to 4? Personally, so, Bukod pa po ito dun? Isa dyan, nakilala ko na yung isa. I met him, actually, I met that person more than a year ago. Pero hindi ko pa alam na magkakaroon tayo ng ICC level na demandahan at that time. Nung na-meet ko yan. Yung kung kailangan nilang pumunta na sa The Hague para mag-testify. Hindi na namin sagot yan. Sagot na ng ICC yan. Wala kaming gastos yan. Yung pamasahe, hindi sasagutin ng Hindi ko biyag yan. Ito po isa kong tanong din, Secretary. No? Kung
meron namang cooperation ng Philippine government, and rightly so, no? Dahil kailangan panagutin yung mga may pakana, yung mga arkitekto nitong drug war na ito. Ano po ba tingin nyo? Dapat na ba tayong bumalik as a party dito sa Rome Statute? Pag-uusapan yan. Mabigat na diskusyon yan. Pag-uusapan Bakit po mabigat? Siyempre, marami yung feelings about sovereignty and marami yung views about sovereignty being violated. Kaya kung talaga mapasok tayo ulit dyan, let it be a very clear decision arrived at through proper debate and argumentation. Hindi pwede yan binabara-bara o pinipwersa. Dapat dyan malinaw ang mandate na gawin. If the Senate says do it, if the House says do it, then we have the political will to do it. Pero will they say that? Sasabihin ba na Senate yan? Sasabihin ba na House yan? Pero kayo, as a former legislator, now DOJ Secretary, what's your personal opinion on this? There's no harm. There's no harm. Pag bumalik tayo dyan, kasi ito naman, court of last resort to eh. Against individuals na nga ito, hindi naman against countries to eh. At least, yung walang impunity. Ang dami kaya nakakaawang tao na walang malapitan para magkaroon ng hustisya. Kung ito lang ang pag-asa, so be it. So personally, pabor kayo na bumalik tayo? Well, I'm actually not neutral. I think that it can send some fears down a lot of people na wag nilang gagawin kasi pwede silang mahabol hanggang sa kaduluduluhan ng mundo. Nga po. Kasi malinaw naman yung patakaran doon sa Rome Statute, diba? Court of last resort. Kung hindi gumagana at unwilling yung state party. So it doesn't have to usurp the authority, diba? No, it doesn't have to usurp the authority. Ano nga yan eh? Basta ang purpose talaga ng ICC, yung mga taong wala nang malapitan, makakalapit sa kanila. Yun ang purpose ng ICC. Yeah, tsaka I remember nung twice kayo, di ba? At least twice kayo pinatawag dun sa Senado. You were talking about the importance of the Philippines being part of this community of nations. And we had obligations, di ba? So, this is a clear obligation of the Philippines. Diba? Ang obligation natin, actually, like any country in the world, is to uphold human rights. Kaya nga, nung una namin punta sa Europe for the Human Rights Convention, tsaka yung Human Rights Meetings, grabe ang pinagdaanan namin, Christian. Para kami mga parya at mga leper doon, para kami mayroong ketong. Ang sama ng trato sa amin ng mga European ng umpisa. Pero nalampasan naman natin yan eh. Kasi nga, sabi natin, iba na ang state policy. It's not state policy to violate human rights. Hindi, malayong-malayo yan sa gusto natin mangyari. Kaya nga nawala na tayo sa program na UNJP, joint program. Supervised tayo nun eh. And we were able to exit it because of our efforts towards upholding human rights. In the end, Christian, it's about being a country that holds the importance of human rights high above like everybody else. Kasi dapat din talaga ang aspiration ng community of nations eh. Magkaroon kayo ng common bond. And human rights is the common bond. Was this also part of the consideration kung bakit isinuko si Duterte sa ICC? Kasi we have to regain our credibility to clear our name before the international community. It was not that, no? Ako, ang view ko lang, personal. They were leading towards actions that would be very damaging to the country. Political upheavals that would ensue. And we just avoided it. Yun ang sinabi lang natin. Iniwas lang natin. And let the great leader make the supreme sacrifice. Kung ang trouble ay mag-emanate sa kanyang presence, he might as well take the sacrifice and leave the country para hindi na magkagulo rito. Magkakagulo talaga, Christian. May mga tao nila talagang they wanted to usurp power. Doon na papunta yun. Ayun ang basa ko lang personally.